Ang Devil Emperor. Credit to the author. E639 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nasa entablado na rin sa wakas. Ang paglitaw ni Ethan ay umani ng matatalim na tingin. Hindi lang sina Moyan at ang magkapatid na hanang nagmamasid sa bawat galaw niya, kundi mayroon pang isa, sa dilim, sa may pasukan, na nanunood ng may matinding titig. Natulala sina Mandy at Sheena dahil nandito ang bida sa palabas, ayon sa kanilang kwento. Pareho silang nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Hahaha, bastos, pinahiya kami ng sekta mo hanggang ngayon at ngayon, ipapataw ng sekta mo ang lahat sa iyo. Ang swerte mo ang may kasalanan kung bakit ka nakakuha ng parehong numero. Lalong nagiging nakakainis at maangas si Simon sa bawat segundo ng kanyang panunukso. Tama ang panig ni Moya na kinutya siya. Tanga. Nanatiling tahimik ang panig ni Findyang, lahat ay tahimik na nagdarasal na sana'y ibalik ni Ethan ang kabilang pisngi. Swerte nga naman, ang isip at puso ni Ethan ay nagpakita ng napakalaking paglago simula nang siya ay dumating sa sekta. Gaano man karami ang pag-iingay o pangungutya ni Simon, walang makakasira sa katahimikan ni Ethan. Huminga ng malalim si Findyang, saka muling bumilis ang tibok ng puso niya. Kumunat ang noo ni Ethan, naramdamang may tumatawag sa kanya. Lumingon siya sa pasukan, sumilip sa mga anino, at nanginig ang kanyang mga mata. Sandaling natigilan si Simon, nagulat na ang oras niya para magpasikat at insultuhan ang kanyang kalaban ay nasayang lang dahil sa pagpapatawan niya na hindi siya tiningnan ng kanyang kalaban, kaya lalo siyang nagalit. Sige, walang alam na simpleng tao. Isang maliit na radiant stage sa 3 antas ang nangahas na baliwalain ako. Hinihingi mo yan. Umungol si Simon. Punk! Bibigyan kita ng 10 galaw, malaya kang gawin ang kahit ano sa akin nang hindi ko ginagalaw kahit isang kalamnan. Ang ungol ni Simon ay pumasok sa tenga ng mga manunood ngunit napangiwi sila. Isang peak radiant stage na nagpapasikat sa harap ng isa sa 3 layer. Bakit hindi ka pumili ng isang ethereal stage expert kung may lakas ka ng loob? Walang iba kundi isang duwag na naninira sa mahihina. Ngumisi ang nasa tabi ni Moyan, nako, tanga ka naman. Sa sandaling gumalaw ang lalaking iyon, tapos ka na. Ngunit walang nangyari sa entablado. Tila natigilan si Ethan, nanlalaki ang mga mata, nakatitig ng may pag-iingat sa mga anino ng pasukan. Tungkol naman sa matapang na pahayag ni Simon, wala siyang narinig, nakatayo pa rin doon habang wala sa sarili. Nagulat ang lahat, kahit ang panig ng kanyang sekta. Inisip ni Findyang, anong problema niya? Sinabihan ko naman siyang maging mahinahon sa lalaking iyon pero hindi ko siya hahayaang gawin ang gusto niya. Bakit hindi pa siya gumagalaw? Nagkaroon si Simon ng isang malaking epiphany, isang himala sa pag-iisip sa kanyang makapal na bungo na naglalaman ng maliit niyang utak. Hahaha, hanggal, tinakot ba kita? Pero huwag mong isipin kahit isang segundo na babaguhin nito ang mga bagay-bagay. Hindi ako magiging magaan sa iyo dahil isa akong taong may prinsipyo. Nagliwanag si Simon sa kulay abuhin at isang malaking imahe ng oso ang nabuo sa likuran niya. Laganap ang kapangyarihan nito, ang aura nito ay tumatama sa harang ng labis kaya't naging abong din ito. Napasigaw ang lahat sa gulat, matapos nilang mapagtanto ang tungkol sa makitid ang isip na taong ito. Namangha rin si Hardy. Ang alam lang ni Simon ay magingay buong araw, araw-araw, ngunit sa huli, hindi siya ang nangungunang disipulo ng Beast Taming Sect ng walang dahilan. Hindi ako mas mababa kaysa sa dating antas ni Chanlong. Hindi naman siguro ito makakaapekto kung nandito si Ethan. Kung mayroon pa siyang ibang kalaban sa Radiant Stage, malaki ang tsansa niyang manalo. Sa kasong ito, wala nang tsansa pa sa impyerno. Nanood sina Hardy at ang mga disipulo ng one-man show ng may habag dahil sa pagkaalam sa tunay na kapangyarihan ni Ethan. Sayang naman ang lakas na itinapon sa panga ng halimaw. Whoosh! Lumapit ang kulay abong oso sa likod ni Simon kay Ethan, nagalit dahil kahit ito ay hindi sapat para maibangon siya mula sa kanyang pagkahimatay, at nagpakawala ng isang malakas na atake sa paa. Punk! Hiniling mo yan. Mid-profound ranked martial art, descending bear paw. Habang bumagsak ang paa, nabasag ang tile sa ilalim ni Ethan, at nagtapon ng mga bato kung saan-saan.
Ang napakalakas na kapangyarihan ay nagpadala ng malalakas na hangin sa loob ng harang. Kahit sinong ordinaryong tao ay magiging parang karneng pati sa ilalim ng ganoong paa. Hindi si Ethan, tinaasan lang niya ng kilay, ang kanyang nakatitig ay hindi nagbabago para linawin kung ano ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Wala siyang oras o pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Napasinghap ang mga tao, nag-aalala para kay Ethan. Natatakot ba siya, naniga sa kinatatayuan? Maging ang mga batang babae sa mga pwesto ay nag-aalala. Naguguluhan ang panig ni Findyang kung ano ang dahilan nito. Habang ang ilan sa mga tao sa paligid ay nakakaramdam ng takot, ang iba ay nag-aalala. Ngunit ang pangkalahatang pagdududa ay ang pag-aalinlangan. Tanging si Ethan lamang ang nanatiling matatag, ang kanyang matalim na tingin ay hindi kailanman natitinag. Hu! Dalawang kislap ng liwanag ang sumikat sa dilim at nakaramdam si Ethan ng isang panganib na hindi pa niya nararanasan noon. Sumabog ang lilang kidlat mula sa kanya, ang kanyang pulang braso na kilin ay kumikinang ng matingkad na pula sa maluwalhati at kahangahangang kapangyarihan nito, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng asul na apoy. Wala sa kontrol ni Ethan ang tatlong trahedyang kartada, lumalabas na parang nahaharap siya sa mortal na panganib. Sa pagkakataong ito ay bumagsak ang paa ng oso. Sumagot si Ethan batay lamang sa kanyang likas na ugali, itinaas ang kanyang kamao at umatake. Boom! Kumislap ang Escarlata, pumutok ang lilang kidlat, at ang dalawang kapangyarihan ay nagsanib puwersa upang bumuo ng isang mapaminsalang puwersa na papalapit mismo kay Simon. Whoosh! Sa sandaling iyon, bago pa man maunawaan ni Simon ang nangyari, siya ay nawala, nilamon ng nag-aalab na kapangyarihan ng braso ni Killen at ng mabangis na lilang kidlat. Wala nang oras para sumigaw pa. Maaaring sabihin ng isa na siya ay labis na nabighani sa biglaang pangyayari kaya hindi niya alam kung paano siya namatay. At sa gayon ay lumipas si Simon mula sa mundong ito, mula sa walang malay patungo sa limot. Ang mapangyarihang kapangyarihan ay malayo pa sa natapos, humampas sa harang. Ito ay nayanig na parang dahon sa ilalim ng lilang kidlat na kumakain dito. Kumunat ang noo ng hukom at sumigaw, ngunit kahit siya ay wala ng oras para palakasin ito nang ito ay gumuho at nabasag. Kung tungkol naman sa lakas ng suntok, sumabog ito ng may kidlat na patuloy na dumadaloy patungo sa mga disipulo ng Beast Taming Sect. Boom! Ang nakakabinging at kumukulog na tunog ay dumating habang ang makapangyarihang aura ay dumaan sa kanila, sa mga pader, at nawala sa abot tanaw. Ang tanging senyales ng nangyari ay ang pagkaluskos ng lila sa mga kalat. Umakyat ang alikabok at makapal na usok at nang mawala ito, nabura ang koponan ng Beast Taming Sect sa mundong ito. Isang mahinang asul na butil lamang ang nanginginig paminsan-minsan, umiiyak sa sakit. Anong nangyayari dito? Elder Lurie. Sigaw ng hukom, habang gulat na nakatingin sa nagbabagang mga guho. Nalipol ang mga disipulo ng Beast Taming Sect. Kahit ang katawan ng Elder ay hindi nakaligtas, tanging ang kaluluwa niya lang. Ang hingal ng hurado ay umalangaw-ngaw ng may lubos na kailanawan sa arena, dahilan para mawala ng malay ang lahat, pagkatapos ay natauhan sila nang kumurap sila sa gitna ng entablado. Naglalaho na ang alikabok at unang bumungad ang matatalas na mata at isang seryosong mukha. Kumirot ang kanyang pulang braso, nagpapadala ng nakakatakot na kapangyarihan sa bawat pagkakataon. Natulala ang mga tao habang pinagmamasdan siya, ang pawis ay tumutulo sa kanilang mga noo, at ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na sumisigaw. Halimaw! Maging si Moyan ay nanginig sa ipinakita nito. Alam na niya ngayon na hindi naman talaga nag-absent ang lalaking ito sa kuweba na iyon. Isang casual na suntok lang ngayon ay napakalakas na hindi lang nito dinurog si Simon, kundi isinama pa nito ang lahat ng mga disipulo at ang elder ng Beast Taming Sect. Nangyari ang lahat ng napakabilis at napakalakas kaya't maging ang hukom ay nahuli sa pag-react. Wala siyang ideya na kayang ilabas ni Ethan ang ganoong kalaking kapangyarihan at hindi niya alam na lumalabas lang ito dahil nawala ng kontrol si Ethan. At ang dahilan nito ay ang mga anino ng pasukan. Naningkit ang mga mata ni Ethan habang pinagmamasdan ang dalawang kislap sa mga anino na unti-unting nawawala at ang pagdagsa ng lakas ay humupa, ngunit mas lalong bumigat ang kanyang puso. Nandito na ang kanyang nakatakdang kaaway. Ito lang ang tanging paliwanag kung bakit nailabas ang kanyang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng walang kanyang kontrol. Ngunit sino nga ba siya? Lumalim ang pagkunot ng noo ni Ethan.
640. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Maging ang karamihan ng mga maharlikang opisyal o ang iba pang mga pangkat, lahat ay nanunood sa gitnang figure na may nakayukong mga panga at mga mukhang walang ekspresyon. Para sa kanila, siya ay lalong nagmumukhang isang demonyo mula sa impyerno. Lumunok ng malalim sina Elder Yun at ang dalawa pa niyang elder mula sa Mystical Heaven Sect, ang pawis ay parang ulan na bumubuhos. Saan ba nahanap ng Demon Scheming Sect ang halimaw na ito? Ang pakikipaglaban sa bagay na iyon ay parang pagpapakamatay. Napunta ang kanilang mga mata sa lumulutang na kaluluwa ni Elder Lurie, na nawala sa kanyang mumuni-muni habang naghahanap, ito nang naghahanap, ngunit wala ni isang bahagi ng kanyang katawan ang natira, at sila ay nanginag. Nagulat si Rowan, kung tutuusin. Paano naging kapangyarihan ng isang disipulo iyon? Kung pipiliin ko siyang kalabanan, mas gugustuhin ko pang matalo kaysa makipag-agawan sa kakatwang yan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Isang disipulo ng Mystical Heaven Sect ang nanginginig na parang dahon. Hindi rin nalalayo sa pagsang-ayon ang iba. Kasuklam-suklam ang bagay na iyon dyan, pero ang pinakamalala sa lahat ay ang kanyang mabangis na ugali. Nang magkita-kita ang mga disipulo sa entablado, naglaban sila bilang mga kalaban hindi bilang mga kaaway, ngunit ang kakatwang ito ay umabot pa sa puntong nalipol niya ang kanyang kalaban at ang sekta ng kaaway, ang nakatatanda at lahat. Tiningnan nila si Ethan na parang isang higanteng nagbubuka ng nabubulok nitong bibig patungo sa kanila. Nakatatandang kapatid na si Moyan, sino ba siya? Napalunok si Maricel. Mabigat na boses ang sinabi ni Moyan. Hindi mo kailangang malaman, tandaan mo lang na huwag mo siyang subukan. Maricel, akala mo ba hindi ko maintindihan ang niluluto mo dyan? Pagpahingahin mo muna. Nanginig si Maricel. Napansin niya ang matinding titig ni Moyan kay Ethan at gusto niyang makakuha ng impormasyon mula rito tungkol sa kakaibang ito, ngunit tila hindi iyon malamang. Naunawaan niya noon ang dahilan ng interes ni Moyan, ang taong ito ay maaaring hominin ang nakatataas na tatlong sekta. Nakatingin na ngayon si Maricel kay Ethan sa entablado ng may seryosong tingin. Kailangan nating makuha ang isa sa dalawang nangungunang posisyon sa yugto ng tatlong superior na sekta, o sipain tayo ng Demon Scheming Sect papunta sa gitnang tatlong sekta. Hindi natin kailanman mababawasan ang kahihiyan kung mangyari ito. Ang lalaking ito ay may kapangyarihang ipahiya ang kahit sinong henyo. Hindi nakakapagtaka na nakakaramdam ng kaba si Moyan. Nang lingunin ang kanyang nakatatandang kapatid, napansin ni Moyan ang matigas ngunit tensyonado nitong mga kamao. Ngayon lang niya ito nakitang ganito kay Tikot sa buong buhay niya. Nakatatanda kong kapatid, ano sa tingin mo ang kakaharapin niya laban kay Xander? Hindi kilala. Umiling si Moyan. Ang isa ay isang demonyong tagapagsaka, ang isa ay matuwid. Ang isa ay nagmula sa impyerno, ang isa naman ay mula sa lupain ng kaligayahan. Ang isa ay brutal, ang isa naman ay makatarungan. Walang paghahambing sa pagitan ng mga taong naglalakad sa magkaibang landas. Bagamat sa lakas, naniniwala akong si Xander ang makakaramdam ng pinakamatinding suntok ng lalaking ito. Nanlumo si Maricel. Ayaw ni Moya na maliitin ang sarili niya sa kanyang mga kalaban, ngunit isa lamang itong patunay na kayang labanan sila ng lalaking ito, ang pinakamahuhusay sa tatlong nakahihigit na sekta. Maaaring mas mahina si Xander. Bumantong hininga si Maricel, ang Double Dragon Gathering sa pagkakataong ito ay tiyak na magdudulot ng matinding agos. Kung tungkol naman sa tatlunghan, sila ay lubos na nayanig, sumuko na lamang at nagpakawala ng malungkot na buntong hininga. Tama na yan. Kailangan nating maging una o pangalawa sa ating mga laban kung ayaw nating madapa sa mga suntok ng lalaki. Babala ni Yunfeng sa kanyang mga kapatid. Yumuko ang dalawa. Dahil sa lakas ng suntok na iyon, natakot sila, ayaw nilang may kinalaman kay Ethan. Noong nilabanan namin siya, hindi niya man lang kami nakitang parang target practice. Medyo seryoso lang, at ito ang resulta, nagkalat sa hangin. Ikinalulungkot ng dalawa ang kanilang malungkot na kapalaran. Kawawa naman ako, sa pagkakasalubong ko sa baliw na ito. Natagpuan nilang isang himala ang kanilang pagbangon mula sa bingit ng kamatayan. Napakalapit niyan para sa komportableng pakiramdam. Nahihirapan pa ring intindihin ng hukom ang hindi makataong ginawa ni Ethan, pinigilan niya ang sarili sa pagsasalita, ngunit hindi siya makapagsalita.
Bagamat hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman, sumisigaw ng, dahil sa hindi pangkaraniwang direksyon na tinahak ng yugto ng tatlong mababang sekta, ito ay sinuspinde. Iuulat ko ito sa dalawang mataas na opisyal para sa kung paano magpapatuloy. Lahat ng delegasyon ng imperyo ay dapat umatras. Elder, hindi mo pwedeng hayaan na lang na matapos yan ng basta-basta. Ang asul na putik ni Elder Luri ay lumulutang habang nagrereklamo. Patay na ang lahat ng aking mga disipulo. Pinatay niya sila sa isang suntok lang, at lilimutin mo pa ba iyon? Nanginig ang balbas ng hukom, ngunit naunahan siya ni Findiang, ang kanyang boses ay umuugong habang paakyat sa entablado, ang kamatayan ay maaaring gumapang anumang oras habang nasa entablado. Ano ang pinagkakaguluhan tungkol sa pagkawala ng ilang disipulo? Sa sinasabi mo, dapat na nating itigil ang Double Dragon Gathering ngayon din. Gusto mo ba ng buhay para sa buhay? Sino ba naman ang gagawa ng lahat kung ang patakarang iyon ay magkakabisa? Paano nga ba hahatulan ang mga disipulo ng mga sekta? Kalokohan, paano napunta ang mga disipulo ko sa entablado? Napatay sila sa labas. Ikaw ang walang kwenta rito. Nakalabas ang kamao ni Ethan sa entablado na ikinamatay ng disipulong nasa entablado. Medyo samobra lang siya kaya sinira niya ang harang at kinuha ang iba pang miyembro ng iyong koponan bilang collateral damage. Dapat mong sisihin ang mahinang harang dito sa pagbagsak nito sa ilalim ng pressure. Ipaglaban mo ang Double Dragon Manor kung galit ka. Ibinuhos ni Findiang ang lahat ng sisi sa Double Dragon Manor, alam niyang walang sino man sa matinong pag-iisip ang magrereklamo sa kanila. Agad na naging epektibo ang epekto. Nabulunan si Elder Luri sa kanyang mga sinabi, hindi alam kung paano sasagot. Kumunat din ang pisngi ng hukom at nagahehi para malaman kung bakit. Sino pa ba kundi siya ang naglagay ng harang, kaya naman, sinasabi ni Findiang na dapat magreklamo si Elder Luri sa kanya. Pero bakit naman mangangailangan ng mas malakas na harang ang nasa mababang tatlong sekta kaysa sa nakatataas na tatlong sekta? Kasalanan ng halimaw na iyon ang pagdating niya. At bakit naman niya kinailangang magbitaw ng ganoon laban sa mga walang kwentang tao? Nako, nakakainis naman. Tinitigan ng hukom ang pangunahing salarin at saka bumantong hininga, umalis kayo at hintayin ang aking pagbisita pagkatapos kong matanggap ang sagot mula sa mataas na pinuno. Pareho kayong masisiyahan sa resolusyon. O hindi ba kayo naniniwala sa pangalan ng Double Dragon Manor? Nanlumo ang dalawa, at alam nila kung kailan dapat sumuko. Dahil pinangalanan niya ang Double Dragon Manor, wala silang ibang magawa kundi iwan na lang ito sa kanila. Kaya naman, umalis si Elder Luri ng galit, ngunit binigyan niya ng huling tingin si Ethan. Kumaway lang si Findiang, hindi alintana ang lumulutang at walang katawang lalaki habang isinasama niya ang mga disipulo pabalik. Bagamat ilang sandali pa ay humagulgol at bumantong hininga na siya, kapatid, ikaw ang larawan ng katahimikan sa sekta, kahit noong hinahabol mo ang mga matatandang iyon, sinigurado mong planado ang bawat maliit na detalye. Bakit ka biglang sumuka pagkaakyat mo sa entablado? Nakakairite ba ang mga salitang iyon? Napakalakas ng reaksyon mo kaya natakot mo ako. Ganon ka ba kagalit? Ganoon ba niya ako kakinutya? Hindi ko napansin. Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Nagulat ang iba. Kung hindi naman siya ang problema, bakit pa siya sasabog, pati ang buong sekta niya ay papatayin? Nakalimutan mo na ba ang plano? Hindi naman. Bumantong hininga si Ethan, naalala ang nakita niyang anino sa pasukan. Bukod pa rito, ang suntok na iyon ay hindi para sa suntok na iyon. Hindi siya sulit. Anong ibig niyang sabihin? Pagbalik sa entablado, paalis na ang maingay na mga tao, at sumunod ang isang binata na nakasuot ng abuhing damit na may maliwanag na ngiti. Whoosh! May dumaang isang lalaking nakasuot ng asul na roba, may gwapong mukha, junior brother, hindi kita nakita buong araw. Akala ko tumakas ka sa kung saan pero pinapanood mo pala ang mga laban ng tatlong mababang sekta. Hahaha, may nakakuha ba ng interes mo mula sa tatlong mababang sekta gayong ayaw mong sagutin ang mga hamon ng lahat ng eksperto sa sekta? Hahaha, hindi yan, kuya. Hindi ako pumunta para manood ng mga laban, kundi para maghanap ng makakasama. Ngumiti ang binata na nakabo. Bigla, naaalala mo ba yung naramdaman ko ilang araw na ang nakalipas? Pakiramdam ko ay lumitaw na ang nakatadhana kong karibal at talagang lumitaw nga siya. Naguluhan ang pangalawang binata.
Sa tatlong mababang sekta. Oo, natagpuan ko siya rito. Kumislap ang mga mata ng unang binata sa apoy at pananabik. Siya ay katulad ng aking inaakala, katulad ko. Kalahating tao at kalahating halimaw, ngunit ang katawan ng isang emperador. Ang kapangyarihan sa loob natin ay naglalapit sa isa't isa, parang isang walang katapusang paikot na hindi natin matatakasan. Tiningnan siya ng binata na nakasuot ng asul na roba, junior brother, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang ganito kasaya. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag may karapat-dapat na karibal? Huminga ng malalim ang binata na nakaabo at pinagmasdan ang walang katapusang kalangitan, tulad ng kung paano ang isang araw ay isa lamang, isa lang din sa atin ang maaaring magkaroon. Parehong uri ng mga halimaw ang tiyak na magbabanggaan at magdedesisyon kung sino ang mas magaling. Ito ang karma. Pasensya na, nakatatandang kapatid, mukhang kukunin ko sa iyo ang titulo ng pinakamahusay na talento sa kanlurang lupain. Bahala na, ito ang mananalo sa ating dalawa na mga halimaw. Kumunat ang noo ng pangalawang binata at same time na tumango. Binabati kita. 641. Hahaha, ang galing naman nito. Gusto pa niya tayong ako ng sisihin pero mas lalo pa niyang pinasok ang gulo na ito. Maliwanag at maaga, si Finliang ay tumawa ng buong puso mula sa kanyang maliit na patio. Ang dalawa pang halimaw sa likuran niya ay nagsasaya rin. Pumasok si Ethan at nakita sila na may kakaibang tingin, bakit kayo nasa sabik? Hihihi, parang ganoon na nga ang katuwaan. Natatawang sabi ni Finliang, paano naman ang mga batang yan? Aalis na ba sila? Gusto kong ibahagi ang magandang balita. Sapat na ako para sa pagyayabang mo. Pinalagyan ko ng mga batang yan ng mga harang at pinag-meditate. Sumuon lang sila at kailangan ng oras para maging matatag. Hahaha, tama, tama. Napaka-maalalahanin mo naman dahil kami ay mga lalaking laging sumusulong sa mas malalaking hamon. Hindi na kami kayang tiisin ng isang yugto lamang ng tatlong sekta na nasa mas mababang antas. Tuwang-tuwa si Finliang, Stuart Kinestone, alam mo ba kung ano ang ginawa natin kaninang umaga? Umiling si Ethan, hindi ko alam, wala akong pakialam. Ang magagawa mo lang ay ang masabihan ka tungkol sa nangyari kahapon. Nako! Nagkibit balikat si Finliang, ang galing mo talagang manginis ng tao. Alam mo na ang nangyayari, pero ang lumalabas sa bibig mo ay pagtanggi. Nawala mo na ang lahat ng saya. Hahaha, Finliang, wala kang maipapakita sa kanya na magpapa-excite sa kanya. Sige na sabihin mo na lang sa kanya ang nangyari, kung hindi ay ako na mismo ang gagawa. Humagalpak ng tawa si Finlin. Nagmamadaling tumanggi si Finliang, hindi, ako ang magsasabi. Ang tanging paraan para maging maayos ang pakiramdam ko ay kung ako mismo ang gagawa. Tumawa ang iba sa inaste niya na parang may ikinukwento siyang napakalaking balita. Wala nang ibang gustong gawin ang punk kundi ang maglabas ng sama ng loob. Hayaan mo siyang subukan ito. Kaninang umaga, nagising kami dahil sa isang bastos na boses. Paglabas namin, nakita namin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lumang damit. Mukha siyang pangkaraniwan lang pero ang lakas niya ay kakaiba. Sinimulan ni Finliang na gawing parang fairy tale ang mga pangyayari. Kumunat ang noo ni Ethan, diretsuhin mo na ang punto. Ang sugo ng Double Dragon Manor ang pumunta para ipaliwanag sa atin ang kaguluhan kahapon. Lumubog ang mukha ni Finliang at nagreklamo, hindi ka ba pwedeng makiramay sa kapwa mo mananalaysay kahit minsan lang? Kailangan mo munang itakda ang mood, pero kailangan mo itong pigilan agad. Umiling si Ethan, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit natatakot ang lahat ng matatanda at kagalang-galang ng Demon Scheming Sect na magbahagi siya ng anumang uri ng balita. Mahilig lang siyang magkwento ng mahahabang kwento. Nang makitang hindi natitinag si Ethan, nagpatuloy si Finliang pagkatapos ng ilang sandali, sinundan namin siya papunta sa entablado, na ngayon ay wasak, mapanglo at nag-iisa. Ngunit nang sandaling nawala ang interes, dalawang figure ang nakatayo roon na nagbibigay inspirasyon sa dignidad at kapangyarihan, na nagpayanig sa aming mga puso. Ang punto. Kumaibot ang bibig ni Ethan, at hindi ba't pader lang ang nabuwal ko o ano? Paano naging guho iyon? Kumaway si Finliang ng may puot, sige, dahil hindi mo gusto ang aking husay sa sining, gagamitin ko ito sa ibang lugar.
Ipinatawag kami ngayon para makita ang Exalted Double Dragons kasama ang hukom at ang natitirang Soul Elder ng Beast Taming Sect. Tinanong nila kami para malaman ang tunay na nangyari. Personal na ang mga Exalted Double Dragon. Natigilan si Ethan. Tumango si Findyang, dahil sa entablado ng tatlong ibabang sekta na gumagawa ng ganitong eksena, halata ang kanilang presensya. Labis din silang nagulat. Sa huli, napagpasyahan nilang pangasiwaan ang natitirang entablado ng tatlong ibabang sekta para hindi mo na ito mabutas pa, hahaha. Ang mga Exalted Double Dragon ay pumunta rito para bisitahin ka. Isa itong malaking karangalan. Tumango si Finlin. Nagtaka si Ethan, ganito pala nalinaw ang kaganapan. Ano pa ang inaasahan mo? Sinabi ko sa kanila na ang kalaban mo sa entablado ay si Simon at inatake mo siya. Ang mga disipulo ng Beast Taming Sect sa ilalim nito ay naakit sa pag-atake, ngunit hindi natin kasalanan kung bakit sila namatay. Dito pumasok ang hukom at nagsalita rin ng mga katotohanan. Ang Exalted Double Dragons ay mga modelo ng pagiging patas at hindi tayo aakusahan ng walang dahilan, sabi ni Findyang na parang halata naman. Nag-isip si Ethan, paano natanggap ni Elder Lurie? Ano sa tingin mo? Pero kahit anong pilit niyang gamitin ang kanyang bibig at baliin ito para sa kanyang pabor, hindi ito maririnig ng Exalted Double Dragon. Ang mahalaga lang ay lakas. Lahat ng pumunta sa Double Dragon Gathering ay handang dumanas ng matinding pagkalugi, kahit na ang kanyang kaso ay unti-unting nabubure hanggang sa kahuli-hulihang tao, hahaha. Umalangaw-ngaw ang walang pidgel na tawa ni Findyang. Sinabi rin niyang nagsinungaling kami sa kanya na hindi namin ipinakita sa iyo noong hinamon nila ang aming mga elite, sinasabing hindi ka taga-sekta namin. Pero nagalit ako ng husto at sinigawan ko siya na mga manggagawa kami. Dapat nakita mo ang katangahan sa mukha niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang akusahan ang pinuno ng sekta na nagpakababa sa kanyang sarili sa mga nakakahiyang panlilinlang. Nainis ang mga Exalted Double Dragon sa kanyang pagrereklamo at sinabihan siyang maghanap ng bagong katawan bago siya maglaho. Hahaha, sigurado akong galit na siya ngayon. Tumawa rin ang iba. Walang anumang masasabi ang malas na si Elder Lurie dito. Bagamat tama siya sa isang bagay, ang ating pinuno ng sekta ay kasuklam-suklam. Nagtinginan silang lahat at muling naghalikan. Ethan, ang sama naman nito. May kumuha kay Sheena. Napaigtad ang apat at nakita si Prinsesa Mandy na tumatakbo palapit sa takot. Itong babaeng ito na naman. Hindi ba't siya ang bumati sa iyo kahapon? Ngayon, kinuha na niya ang isa pa niyang kaibigan. Tinaasan ni Findyang ang kilay, sino ang magiging tanga para gawin ito sa Double Dragon Manor? Gusto na ba nilang magpakamatay? Nanigas ang puso ni Ethan, tinulungan si Mandy na makatayo ng mabilis. Anong nangyari? Ethan, kakalabas lang namin at may isang prinsipe na nagsimulang manakit sa amin. Pinigilan sila ni Sheena para makahingi ako ng tulong. Siguradong nasa kamay nila siya ngayon. Nababalisa si Mandy, umaagos ang mga luha, at ang kanyang mga mata ay nasa takot. Kumunat ang noo ng mga halimaw, sinong walang alam na palaboy ang maglalakas loob na gumawa ng eksena sa Double Dragon Manor. Kahit ang mga dignitaryo ng kaharian ay hindi susubok ng kahit ano. Isa pa, pwede mo namang hilingin na lang sa kahit sinong tauhan mula sa Double Dragon Manor na makialam. Bakit ka pupunta rito sa amin na napakalayo mo? Kumunat ang noo ni Ethan. Ethan, makinig ka sa akin. Naramdaman ni Mandy ang kanilang kawalan ng paniniwala at mas lalong nataranta. Base sa kanyang ekspresyon at pagmamakaawa, walang paraan na peke ang mga ito, lalo na ang kanyang mga matang desperadong nakatingin. Umikot ang mga mata ni Findyang, siguro natakot ang babae na mawala ng malay, mas may saysay pa ito kaysa sa akin. Naiintindihan ko. Ililigtas natin si Sheena. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Nagulat si Findyang, aalis ka pa rin, alam mo na bango yan. Hindi sila pinansin ni Ethan at hinawakan ang baywang ni Mandy at lumipad palayo. Naiwan si Findyang na nakanganga, ngunit tinapik ni Finlin ang kanyang balikat, ayos lang, mas mapanlin lang ang bata kaysa sa iyo. Kung nakikita mo ang problema, nakikita rin niya. Aalis pa rin siya kahit alam na niya. Tumawa si Findyang at sa kabamaantong hininga, ang punk ang may pinakamalaking tapang na nakita ko.
Bumalik ang mga demonyo sa kani-kanilang mga silid, wala nang pakialam sa nangyari kay Ethan. Samantala, sa isang masukal na kagubatan, si Sheena ay payapang nahiga habang nakapikit ang mga mata sa isang puno, na parang isang natutulog na dilag. Napapaligiran siya ng isang asul na harang, at may isang asul na paro-paro na 1 metro ang haba na lumilipad-lipad. Whoosh! Kumislap ang mga mata ni Sheena at nakita ang mga bituin sa mga ito. Isang kakaibang kapangyarihan ang bumalot sa paligid at nabasag ang harang. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at natulog. Nanginginig ang paro-paro at nagsalita sa pamilyar na tono, "Sino ba tong babaeng to? Bakit hindi ko magawang pumasok sa isip niya at kontrolin siya? Ang nagawa ko lang ay ang mawalan siya ng malay. Eh ano ba to? Ito ay walang iba kundi si Elder Lurie." Nang magiba ang kanyang katawan, hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na anyo, sa takot na baka may makahula sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ay determinado na siyang maghayganti at gagamitin ang lahat ng kanyang makakaya. Kung nandito lang ang mga demonyo, siguradong magugulat sila. Dahil napakabihirang magkaroon ng anyong kaluluwa ni Elder Lurie, isang paru-paro na bumihag sa isipan ng isang tao sa walang katapusang impyerno, Dream Butterfly. 642. Swoosh! Dinala ni Ethan ang isang walang malay na si Mandy sa itaas ng isang bahagi ng kagubatan, naghahanap sa direksyon na itinuro niya. Ang tagal mo naman. Kapag nilapa kita, sisiguraduhin kong ipapadala ko ang 2 batang to sa susunod. Natatawang sabi ni Elder Lurie, habang papasok sa kagubatan at naglaho matapos madaanan ang isang puno. Si Sheena na lang ang natitira, nakasandal sa isang puno habang mahimbing na natutulog. Lumutang si Ethan sa ibabaw ng dagat ng mga puno habang tumitingin sa paligid, hanggang sa itinuro ni Mandy ang isang malaking puno. "Tingnan mo, si Sheena yan. Hahaha, mas matalas pa pala ang mga mata mo kaysa sa akin." Natatawang sabi ni Ethan habang pababa, "Pumunta tayo roon." Whoosh! Agad na lumapag si Ethan at nakita niya si Sheena na payapang nakahiga sa puno. Nilapitan ni Ethan si Mandy, sinuri ang bawat galaw, bawat kaluskos, at may mapanlinlang na ngiti. Hindi pa nakakarating ang dalawa sa Sheena nang maramdaman nila ang pagkislap ng mundo sa kanilang harapan, kasunod ang isang asul na ulap na bumababa. Naglaho ang mundo hanggang sa isang ganap na walang laman na espasyo na lamang ang natira. Puti hanggang sa abot ng kanilang paningin. Si Mandy na katabi niya ay mukhang wala sa sarili, at unti-unting nawawala. Si Ethan na lang ang natitira. Ilusyon. Kumunat ang noo ni Ethan at napangisi, akala ko isa itong patibong. Dahil wala akong nakitang senyales ng anumang array sa paligid, malamang may kagagawan nito. Hahaha, sumama ka agad kahit alam mo naman. Batang yan, walang hangganan ang kayabangan mo. Isang matandang boses ang narinig at ngumisi si Ethan, Elder Lurie. Hindi ka ba nahihiya kahit kaunti bilang isang ethereal stage expert na gamitin ang 2 batang babae bilang pain? Umiwas ng tingin si Elder Lurie, at dahil nasa Double Dragon Manor ka at 3 kagalang-galang na tao sa paligid mo, ang tanging pagpipilian ko ay gamitin ang isip ko. Napansin ko kahapon na medyo malapit ka sa 2 ito, kaya ginulo ko ang isip nila para makuha ka. Pero ano ba ang problema ng isa sa kanila? Kahit anong gawin ko, ayaw niya akong sundin. Si Sheena yan. Tumanggaw si Ethan, kalmadong-kalma habang nagpaliwanag, siya ang banal na dalaga ng Titans, eksperto sa pagtagos sa tabing ng kapalaran at anumang panlilinlang sa isipan. Ang paglapit sa kanya ng may mga ilusyon ay parang paglagay ng target sa iyong ulo. Bulalas ni Elder Lurie, kaya pala. Nabalitaan kong may kakaibang angkan ng Titans. Ngayon nakikita kong hindi sila normal. Pero bata, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Wala ka bang pakialam kung kunin ko siya at gawin kong guinea pig? Parang, hindi kayang magsaliksik ng kahit ano ang mga patay. Ngumiti si Ethan nang may kakaibang sama ng loob, sinabi ko sa iyo ang lahat ng ito dahil alam kong ililihim mo ito. Kilala ang mga patay bilang pinakamagaling sa larangan. Napangiwi si Elder Lurie, marunong ka talagang magsalita ng mayabang. Ngayong nasa lugar nakita kung saan ko gusto, akala mo ba kaya mo nang basta-basta kunin ang buhay ko? Hay, nakuha ko na ang katawan mo, di ba? Pati kaluluwa mo, halos hindi ako pagpawisan.
Kumalat ang malalaki at makukulay na pakpak mula sa likuran ni Ethan, na nagpapadala ng malabong liwanag. Matandang ulila, dapat alam mo na ngayon na walang ilusyon ang maaaring maging realidad. Ipapadala ka rin ng aking si Phantom Wing sa isang ilusyon sa sandaling pumasok ka sa kanilang ulap at mababasag ang sarili mong ilusyon. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang mga pakpak, nagpadala ng usok kay Elder Lurie, na nangutya, "Sus Mariosep, para kang unggoy na walang utak na may lahat ng tamang kasanayan." Bihira ang mga si Phantom Wings, oo, pero katawan lang ang naaapektuhan nito. Isa lamang akong kaluluwa, kaya hindi ito gumagana sa akin, hahaha. Kumunat ang noo ni Ethan, ngayon lang din niya napansin ang kapintasang ito. Kaya binawi niya ang mga pakpak, ang kanang kamay niya ay kumikislap ng pula, walang ilusyon na totoo, pero itong kamao ko ay talagang totoo. Isang ilusyon ang nabuo batay sa realidad na nakapaligid sa atin. Sisirain ko lang ang lugar sa paligid natin at titingnan ko kung paano maguguho ang ilusyon mo kasama nito. Kumislap ang mga mata ni Ethan, ang kanyang pulang kamay ay lalong nagliliwanag, habang sinusuntok niya ang lupa. Boom! Yumanig ang lupa at pagkatapos ay tumigil. Ang pulang liwanag, si Ethan, ay tinangay at pinalipad, dumura ng dugo habang lumilipad. Hahaha, tama na. Kahit gaano pa kalakas ang loob mo, hindi mo masisira ang ilusyon ko. Humajejek muli si Elder Lurie. Tumayo si Ethan, umiling na parang nagdududa. Hindi maaari, ilusyon lang siguro ang pag-atres ko. Siguro nasira ng kamao ko ang lupa. Ilang suntok pa at maglalaho na ang ilusyon. Hindi pa natatagalan, sinimulan ni Ethan ang pagsuntok sa buong lugar gamit ang walang hanggang lakas. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang bahaging tinamaan niya ay bahagyang nayayanig, pagkatapos ay iniikot ang mga attack pack. Sa 5 suntok pa lang, naging magulo na si Ethan. Sa sobrang sugat niya, halos hindi niya maisip na tao siya. Natawa si Elder Lurie sa gilid, nasisiyahan sa kanyang pagpupumiglas. Gaano ka man kalakas, sa pagkakataong ito ay tapos ka na. Ito ang mundo ko. Dito, ako ang Diyos. Nagmumukha siyang personifikasyon ng hari ng impyerno, pinagtatawanan siya ni Elder Lurie. Lumiko at pumihit ang espasyo, habang ang mga binti ni Ethan ay nakadikit sa isang lawa ng dugo. Kasama ng mga alulong at tili na tanging mga multo lamang ang nakakaisip, libu-libong multo ang dumating kay Ethan. Sila ay kasuklam-suklam at duguan, na may mga matang kumikislap sa kalupitan at uhaw sa dugo. Ethan, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Ethan, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Marami sa mga multo na napatay ni Ethan noon ang darating para kunin ang kanyang buhay. Naningkit ang mga mata ni Ethan at sumigaw, imposible, isa itong ilusyon. Wawasakin kita ulit. Umungol si Ethan at sinubukang sumuntok muli, ngunit nalaman niyang nasabit ang braso niya. Lumingon si Ethan at nakita ang mga multo na gumagapang sa ibabaw niya at ngumunguya sa braso niya. Ang hindi kapani-paniwalang braso ni Kilin ay tuluyang kinagat, buto at lahat. Umiling si Ethan dahil sa hindi makapaniwala, hindi ito maaaring mangyari sa isang ilusyon. Hindi ito totoo. Totoo, isa itong ilusyon, pero kapag ang isang tao ay namatay sa isang ilusyon, mamamatay din sila sa totoong mundo, hahaha, humajejek si Elder Lurie sa walang pigil na tuwa. Umungol si Ethan nang maramdaman niya ang mga kagat sa kanyang katawan, kasunod ang sakit, ngunit wala siyang magawa para pigilan ito. Pinanood ang kanyang katawan na kinakain ng buhay ng paisa-isa, sa kanyang kawalan ng pag-asa ay natuklasan niya na lumulubog siya sa lawa ng dugo hanggang sa lumunin siya nito ng buo. Samantala, sa kagubatan, nakatayo lang si Ethan doon habang nakapikit. May malalim na kunot noo sa kanyang mukha habang napapaigtad sa sakit. Nanginginig ang kanyang mga binti ngunit hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Isang asul na paru-paro ang lumutang sa paligid niya, tinakpan siya ng malabong liwanag habang tumatawa na parang baliw, hihihi, batang tanga, mali ka simula pa lang. Ang kaluluwa ko ay ang sa paru-parong panaginip. Ako ang nagpapadala ng mga tao sa mga bangungot, hindi sa mga ilusyon. Kahit ano pa ang gawin mo, wala ring makakatulong, dahil ako ang may kontrol sa bangungot mo. Sa mundong iyon, ako ang Diyos. Sige, lumaban ka hanggat gusto mo, hindi ka nito matutulungan. Ang kamao sa panaginip ay hindi katulad ng realidad. Ang buhay lang ang nag-uugnay sa iyo sa realidad.
Kung mamamatay ka sa panaginip, mamamatay ka rin dito. Pero kahit iyon ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ipaparanas kita sa isang mundo ng pagdurusa dahil sa pagpatay sa mga disipulo ng aking sekta. Hahaha, sayang at hindi ka magtatagumpay. Isang hajijek ang narinig niya. Nanginig ang buong katawan niya ng bumaling ang paru-parong panaginip sa katawang ang isip ay nakakulong na ngayon sa isang bangungot. Sumigaw siya, gising ka na ba? Hindi naman talaga ako nakatulog simula pa lang. Nawala ang sakit sa mukha niya, napalitan ng ngisi ni Ethan. Ang Dream Butterfly ay isang tunay na pambihirang soul form, magaling siyang mangagaw ng atensyon ng iba. Sayang at kinailangan mo pang harapin ako, ang sumpa mo. Tumingin si Elder Lurie sa lahat ng dako, at nakita niyang nananatiling asol ang kanyang mga mata. Hindi pwede, sinasabi mo bang nagising ka na mula sa bangungot ko? Hahaha, hindi ka ba nakikinig? Sabi ko hindi man lang ako nakatulog. Ngumisi si Ethan, at nawala ang kanyang anyo. Napasinghap si Elder Lurie sa takot. Isa pang Ethan na hindi kalayuan dito ay nakasandal sa isang puno, tumatawa ng magsa. Ang kanyang kanang mata ay may 3 gininto ang halo na kumikislap. Habang nasa paligid ng Dream Butterfly na si Elder Lurie, mayroong isang hindi nakikitang harang na paminsan-minsang umaalon. 643. Ikatlong yugto ng Divine Eye of the Void, Mirage World. Habang sinasabi niya ito sa kanyang isipan, ang mga halos bilog ay nagkaroon ng kakaibang liwanag. Nanginginig ang mundo sa paligid ni Elder Lurie habang dumidilim ang maliwanag na kalangitan at isang pulang buwan na parang isang malaking mata ang gumagapang pataas ng pataas. Naglabas ito ng isang nakakatakot na liwanag habang tinatanaw ang lahat ng nilikha. Napasinghap si Elder Lurie, habang tumitibok ang kanyang puso, ay ilusyon lang to. Ibig mong sabihin, ako ang naloko. Hay! Nahulaan mo na, matandang buang. Isang mapang-uyam na hajijek ang narinig mula sa itaas ng mga ulap, bago mo pa man binitawan ang bangungot mo, nahuli na kita sa aking ilusyon. Tulad ng sinabi mo, ito ang mundo ko, at ang mamamatay ay ikaw, hahaha. Hindi makapaniwalang bulalas ni Elder Lurie, imposible, kailan mo nalaman na nagtatago ako? Hindi mo kailangang malaman. Pinagmasdan ni Ethan ang natatarante na paru-paro mula sa malayo na may pilit na ngiti. Nagpakawala ang dugong sanggol ng nakakatakot at matalim na hajijek at lumutang ito pababa sa kanyang balikat at sabay na tumawa ang dalawa. Para maging patas, nang ituro ni Mandy ang lugar na ito, pinona ni Ethan si Blood Infant para magmanman, at narito, si Elder Lurie ay nag-aabang. Kaya nagtayo siya ng sarili niyang patibong, gamit ang kapangyarihan niya sa Mirage World para lumikha ng ilusyon doon para magmukha lang siyang nakarating doon, samantalang ang totoo, nandito pala siya. Para bang binili ng kanyang biktima ang pain at inihagis ang bitag, hindi niya namalayan na nahuli na pala siya ng Mirage World sa sandaling iyon ng kanyang kagalakan. Mula sa simula, naging maayos ang lahat ayon sa plano ni Ethan. Si Elder Lurie ay nabuhay lamang sa isang pantasya sa kanyang ilusyon. Umungol. Marahas na nayanig ang lupa at binasag ng mga ungol na parang demonyo ang katahimikan ng kagubatan. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, napunit ang lupa kasabay ng daan-daang dragon na sumugod sa kalangitan. Nabalot ng matinding takot si Elder Lurie. Pang-uuyam ni Ethan, Elder Lurie, gaano man katindi ang bangungot mo, wala itong silbi kung walang target. Habang nasa Mirage World ko, halos imposibleng makatakas dito, hahaha. Anong kailangan mo? Nataranta, at natigilan si Elder Lurie. Natatawang sabi ni Ethan, ipinagpapatuloy ko kung saan ka tumigil, ngayon lang, sa iyo. Hindi ba't may sinabi ka na parang namatay sa panaginip o ilusyon na namatay din sa totoong mundo? Kumapit ka ng mahigpit at subukang kumapit kahit pa nahihirapan ka, kung hindi ay lilipad lang ang kaluluwa mo. Lilipad palayo. Hindi ba nakakatawa yon? Hahaha. Maglalakas loob ka ba? Nanginig ang kaluluwa habang nagmumura, ang lakas ng loob mong pumatay ng tao sa Double Dragon Manor. Humph! Kung kaya mo naman, bakit hindi ko magawa? Kung gusto mo akong patayin, hindi ko naman pwedeng hindi suklian ang pabor mo, di ba? Lumakas ang tono ni Ethan, matandang ulila, lasapin mo ang pagiging kagatin ng libu-libong dragon para may iba naman. Umungol.
Sa loob ng ilusyon, ang hindi mabilang na mga dragon ay umungal sa kalangitan habang nagkikita-kita sila kay Elder Luri. Napasinghap si Elder Luri at tumalikod para tumakbo palayo, ngunit saan? Nakalayo lang siya ng 3 metro ng kagati ng isang dragon ang kanyang pakpak. Sumunod ay dumating ang iba pa, nangangagat mula sa kung saan-saan, at pinupunit ang kanyang kaluluwa. Pakiramdam ni Elder Luri ay malapit na ang kanyang katapusan, at humihiyaw siya sa sakit. Ang paru-parong panaginip ay lalong nanginig at nagpakawala ng isang panaghoy ng kawalan ng pag-asa at paghihirap. Patuloy lamang na nanunood si Ethan na may nakakasuklam ng ngiti sa kanyang mukha. Dahil nabuo na ang kaluluwa ng dragon sa langit, ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Titans. Noong huling beses na nagawa niya ito sa isang peak radiant stage, ang nagawa lang niya ay ang mahuli siya. Samantalang ngayon ay madali na lang para sa kanya ang pagsira sa isang ethereal stage expert. Nang tumingin ng malapitan, masasabi niya batay lamang sa lakas ng kaluluwa na si Elder Luri ay nasa ika-4 na layer ng ethereal stage, na walang magagawa laban sa kanya, kasing walang magawa ng isang sanggol. Tiwala siyang ang kapangyarihang ito ay magbibigay daan sa kanya upang magkaroon ng madaling panahon na makalapit sa mga karaniwang eksperto, kahit na hindi pa rin siya lubos na nakakarating saan man niya gusto sa mga kanlurang lupain. Sa pinakamababa, ang mga karaniwang matatanda at mga kagalang-galang ng isang sekta ay walang magagawa sa kanya. Natawa si Ethan doon. Hindi ba't medyo malakas ako para sa edad ko? Hindi ako kayang tiisin ng mga matandang yan, hahaha. Sa kanyang sandali ng pagmamataas, isang boses ang narinig mula sa likuran, "Nako, nahuli mo ba si Luri ng ganoon kadali?" Hahaha, nakuha niya ang dapat niyang gawin. Bata, may mga kasanayan ka. Nakikita ko na ngayon kung paano mo winasak ang team ng sect niya. Sa tingin mo, masyadong maliit ang stage ng 3 sect sa ibaba para maipakita mo ang kakayahan mo. Naningkit ang mga mata ni Ethan at umiyak. Lumingon-lingon siya at nakita ang isang matandang lalaki na may itim na buhok. Ang malalalim na mga matang iyon ay nakatuon sa kanya, dala ang isang matamlay na ngiti. Whoosh! Nasira ng pagkabigla ang konsentrasyon ni Ethan sa ilusyon at ang kaluluwa ni Elder Luri ay naiwan na hingal sa lupa dahil sa walang katapusang pagpapahirap na iyon. Walang oras si Ethan para mag-alala sa isang taong walang kwenta, habang nag-iingat sa paligid ng matandang ito. Ang paglapit sa akin mula sa likuran ngunit hindi pa rin siya napapansin ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang dating ng pakiramdam na naramdaman niya mula rito ay katulad ng naramdaman niya kapag kasama niya si Septimus. Kailangan nilang magkapantay. Dahil nasa parehong landas siya ng mga pinakamahuhusay sa kanlurang lupain, sinabi niya kay Ethan na hindi siya mahilig makipaglaro. Kaya ikinuyong niya ang kanyang mga kamay, "Maaari ko bang itanong sa senior?" Kataas-taasang Randolph. Bahagya pang itinaas ni kataas-taasang Randolph ang kanyang pagod na ulo at nagliwanag ang mukha nang makita ang matandang lalaki. "Kataas-taasang, dumating ka sa tamang oras." Nangahas ang batang ito na tangkaing pumatay sa Double Dragon Manor. "Pakiusap, parusahan mo ako, kataas-taasang." Tinaas ni Ethan ang isang kilay, mataas na Randolph. "Hahaha, tama. Pang-uuyam ni Elder Luri, habang naghahanap ng masasandalan, "Naku bata ka, tapos ka na. Hindi mo nga kilala ang dakilang Exalted Randolph. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa ibang paraan para maintindihan ang maliit mong isip." Isa siya sa mga Exalted Double Dragon, ang tugatog ng demonic cultivation sa kanlurang lupain, Exalted Randolph. Dakilang dobleng dragon. Napakurap si Ethan at napabuntong hininga, habang gulat na nakatingin sa matanda. Isa siya sa 2 Exalted Double Dragon na itinuturing ng mga kanlurang lupain bilang pinakamalakas pagkatapos umalis ni Septimus. Tumawa ng malakas ang maangas na si Randolph at kumaway, "Bata, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ako pumunta para sa iyo. Sa katunayan, pumunta ako para tulungan ka. Pero sa nakita ko, hindi naman kailangan ang tulong ko, hahaha." Ano? Napabuntong hininga si Elder Luri, "Mahal na Ginoo, nilabag niya ang mga patakaran ng Double Dragon Manor, paano niya magagawang? Itigil mo na." Tumalim ang mga mata ng mataas na si Randolph habang nakatitig sa kanya. "Elder Luri, iniisip mo ba akong tanga? Bakit mo dinukot ang mga babaeng iyon?
Itinuro niya ang walang malay na si Sheena at si Mandy na nakasandal sa isang puno. Sumanghal ang mataas na si Randolph, nakapagdesisyon na tayo tungkol sa insidente kahapon sa 3 mababang antas ng sekta, pero nang ahas kayong sumuway sa mga patakaran ng Double Dragon Manor para lang mag-higanti. Walang muwang na aso, tinatrato namin ang mga sekta ng may paggalang, hindi nila yapakan ang mga ito dahil sa kanilang mga kahinaan. Galit na sabi ng mataas na si Randolph kay Elder Lurie, na umiling at nauutil, pero... Whoosh! Pumitik lang ang mataas na si Randolph at isang bola ng hangin ang tumama sa kaluluwa ni Elder Lurie, na nagpira-piraso nito, at ngayon ay wala na sa mundong ito. Iyon lang ang kailangan para mapatay ni Exalted Randolph si Elder Lurie. Napakabilis nito na kahit si Ethan ay hindi nakariyak. Akala ko ba sinabi ko na sayo na tumahimik ka, tapos patuloy ka pa rin sa pag-iyakan? Ang malamig niyang mga mata ay gumala sa mga kaluluwa niya. Nakaramdam si Ethan ng panginginig sa kanyang likod. Ang pagharap sa mataas na dobling dragon na ito ay nag-iwan sa kanya ng mahinang loob at kawalan ng kapangyarihan. Isang maliwanag na ngiti ang ibinaling ng Mar-Ingel na si Randolph sa kanya matapos siyang suriin, isa kang tunay na kahanga-hanga. Napakalakas ng kapangyarihan para sa isang batang tulad niya. Napakaswerte para sa mga lupain sa kanluran. Mas magaling ka pa kaysa sa disipulong kinailangan nating palayasin. Senior, napakabait mo. Lamingalinga si Ethan. Disipulo na pinatalsik. Si Septimus ba yan? Dapat nga. Bagamat ang tanong ay, sinabi ba iyon ni Exalted Randolph ng may tuwa o galit? Kung iyon ang huli, hindi ba't nangangahulugan ito na ipaghihiganti ito ng mataas sa kanya? Bagamat kung mahal pa rin niya ang dating ugnayan ng guro at disipulo, maaaring mas malaki ang kagalakan at maaaring mapanatili ni Ethan ang kanyang kawawang munting buhay. Kaya alin iyon? Habang nakatingin ng diretso sa kataas-taasang si Randolph, nakakaramdam siya ng pagkabalisa, hindi niya matukoy kung ang ngiti ay isang pagngisi o isang pag-aaruga. 644. Hahaha, bata, huwag kang mag-alala, sinabi ko na sa iyo na hindi ako nandito para sa iyo. At nakita mo kung paano ko pinatay ang lumang bagay para sa iyo kaya hindi na dapat mas halata na kakampi mo ako. Natawa ang mataas na si Randolph sa naguguluhang tingin ni Ethan. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Ethan. Hanggang sa maunawaan niya ang ugali ng mataas, mananatili siyang alerto. At isa pa, ang matandang lalaki ay isang demonyong tagapagtatanim. Alam ng bawat lalaki dyan na ang mga demonic cultivator ay kakaiba. Paano kung mahilig makipaglaro sa mga tao ang mga taong may mataas na posisyon, tapos ikaw naman ang sisisihin kapag wala ka ng bantay? Wala itong kinalaman sa lakas, kundi sa karakter. Magalang din si S o Ethan, habang alerto sa anumang kilos niya. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, kataas-taasan. Sabi ko na sayo, pumunta ako para tumulong, pero wala pala. Sige, maingat kang bata. Napansin ng mataas na si Randolph na hindi kumakala si Ethan at alam niyang nagbabantay ito. Sabi ni Ethan, kamahalan, maaari na po ba akong umalis? Niyapos ni Ethan ang mga babae, handang-handa nang lumabas. Bumalik ka. Nainis ang mataas na si Randolph sa kanyang inasal, ganoon ba ako kay Tikot para tumakbo palayo sa takot? Kamahalan po, Ginoo, hindi ba't sinabi ninyong pumunta kayo rito para tulungan ako? Ngayong nailigtas ninyo ako at patay na ang salarin, ano pa ang hihilingin sa akin ng Ginoo? Casual na sabi ni Ethan. Umikot ang mga mata ng mataas na si Randolph at tumango, bata, gusto mo lang tumakas. Pumunta ako para protektahan ka at gusto mo pang umalis. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Nako, kamahalan, ikaw ang nagsabing wala kang kwenta. Umarte ka man o hindi, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Kaya, salamat sa iyong pag-aalala, Ginoo, pero hindi ko na maibabalik ang iyong kabutihan. Mas lalong naging kumpiyansa si Ethan habang binabasa niya ang karakter ni Kamahalan Randolph. Naisip niyang sadyang pinuntahan siya ng matandang lalaki at may trabahong iniisip. Bakit pa niya ito ikukwento ng paulit-ulit tungkol sa pagliligtas sa kanya? Napagdesisyonan na nila ang gagawing ito, pero hindi rin naman nila maaaring basta-basta sabihin. Nagliwanag ang mga mata ng mataas na si Randolph at sinabing, tinulungan kitang harapin si Elder Lurie, kaya ibig sabihin noon ay tinulungan din kita.
Hindi ito pakikialam. Isipin mo, kung mamatay siya sa kamay mo, masasaktan mo ang Beast Taming Sect. Pero dahil ginawa ko iyon, sinunod ko ang mga patakaran at walang masabi ang Beast Taming Sect. Pero magagalit pa rin sila sa akin. Ano ang pinagkaiba? Tumaas ang kilay ni Ethan, maliban na lang kung ma-level up mo ang Beast Taming Sect, wala na tayong pag-uusapan, at hindi natin sila mababawi. Kumunot ang noo ng matayog na si Randolph sa galit, hahaha, hindi ko hinayaan ang ating minamahal na disipulo na gawin iyon noong gusto niya ring gawin iyon para patatagin ang mga lupain sa kanluran at sa tingin mo gagawin ko iyon para sa iyo. Kung gayon, wala nang pabor na maibabalik. Palam. Tinawag siya ni Ethan at tumakbo, ngunit ang malakas na sabi ni Exalted Randolph, tigil ka. Bumalik ka rito. Hindi pa ako tapos magsalita. Lumingon si Ethan, ngumiti pabalik ng may malawak na ngiti at diretsyong likod. Ayan na. Tingnan natin kung bakit mo talaga ako pinuntahan. Sa ibang araw na may lumapit sa kanya para sa isang trabaho, sinisiguro niyang makukuha ang kahinaan ng kabilang panig. Gaano man katibay ang kabilang panig kaysa sa kanya, kokontrolan niya ang negosasyon. Nang makitang pabago-bago agad ng himig si Kinestone, kumunot ang noo ni Exalted Randolph at tumawa, bata, pwede mo bang itigil ang pag-arte? Hindi naman kita hinihingi sa mundo. Para lang bigyan ka ng pagbabawal. Hindi ka maaaring lumaban sa 3 yugto ng mababang sekta at gitnang 3 sekta. Iyon lang. Nako. Umiling si Ethan, iyon lang ba? At kayo mismo ang nagdesisyon nito nang hindi ako tinatanong. Hahaha, sa tingin mo ba ay kokonsulta tayo sa isang junior? Bumantong hininga ang maringal na si Randolph, walang patakaran ang maaaring maging labis na kabayaran. Ang Double Dragon Gathering ay palaging tumatanggap ng pagsang-ayon ng iba pang 9 na sekta. Ang mas mahalaga ay ang katotohanan ito ay isinagawa ng may patas. Paano pa natin makukuha ang tiwala ng bawat kapangyarihan sa mga lupain sa kanluran? Ang mga tao ay magiging magulo at ang mga lupain sa kanluran ay magiging magulo. Kahit na hindi ka nagkamali, kinailangan ka naming ilagay sa ilalim ng pagbabawal na ito nang walang anumang tunay na batayan. Kung hindi ay maaapektuhan nito ang aming reputasyon. Napakalakas mo talaga, lumalagpas ka na sa limitasyon ng kayang gawin ng isang henyo ng isang sekta sa gitnang 3 pangkat. Kung lalabas ka roon, hindi sila aakyat sa entablado at hindi natin masusukat ang potensyal ng mga sekta. Mawawalan ito ng kahulugan. Kaya naman nais naming umatras ka mula sa mga yugtong ito. Hanggang sa lumaban lamang ang nakahihigit na 3 sekta. Mawawala ang Demon Scheming Sect kung wala ka sa yugtong iyon. Tumaas ang kilay ni Ethan, paano mo nalaman na layunin nating maging isang Superior 3 Sect? Hahaha, lahat ng lakas ng sekta ng Demon Scheming Sect ay kwalipikado para dyan. Tumawa si Exalted Randolph. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Ethan. Hindi siya nagatubiling madamay ang mga disipulong iyon sa pagsali sa mga labanan ng 3 nakahihigit na sekta. Mali ang kutob mo. Iniisip niya kung paano niya maaagaw ang ilang magagandang bagay sa dakilang ekspertong ito na nasa harap niya. Kinamot ni Exalted Randolph ang kanyang balbas, habang nanunuya. Matagal ko nang alam ang plano ni Lurie. Hindi ako kumilos dahil gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. At tulad ng sinabi ng elder na iyon, isa kang halimaw. Isa kang banta sa 3 mababang sekta, isang bagay na hindi dapat umiral. Kamahalan, pinagbabantaan mo ba ako? Pinutol siya ni Ethan, bilang isang kamahalan ng Double Dragon Manor, maaari mong basta-basta atakihin ang mga disipulo ng kahit sinong sekta ayon sa gusto mo. Hihihi? Hindi kaya ng isang mataas, pero ang galit ni Elder Lurie sa iyo ay malalim, naghanda pa nga siya ng bitag para patayin ka. At pagkatapos ay nalaman ng Double Dragon Manor ang katotohanan kaya pinatay namin siya agad, at binigyan ka ng hustisya. Kaya sabihin mo sa akin kung, Humph, parang lohikal naman yan. Nagngalit si Ethan at tumango. Sige, sang-ayon ako. Hindi ako sasali sa alinman sa mga susunod na laban. Hinablat ni Ethan ang mga babae at umalis na. Tumango ang mataas na si Randolph, hahaha, tuso ang batang yan. Plano ko sanang makiusap sa likas niyang pagkatao para suklian ang kabutihan, pero kinailangan ko pa rin siyang takutin sa huli.
Bumantong hininga ang Marengel na si Randolph, saka sumigaw, tungkol ito sa karangalan ng Double Dragon Manor. Ayokong makalat ang balitang ito. Huwag kang mag-alala, ligtas sa akin ang maruruming bagay mo. Dahil alam na ni Ethan kung paano tumatakbo ang Double Dragon Manor, hindi na pinansin ni Ethan ang reputasyon ng mga ito at sinimulan na lamang silang murahin. Dahil gustong-gusto mo ang pangangaral ng katarungan, kailangan ko lang iwasan ang paglabag sa mga patakaran mo at wala kang magagawa sa akin. Humph! Nagalit ang mataas na si Randolph at saka humajejek, masyadong matalino ang bata para sa sarili niyang ikabubuti. Naging maingat siya ng husto hanggang sa naunawaan niya ang sitwasyon. Ngayong naunawaan na niya, wala na siyang kinatakutan. Hindi siya yung tipo ng taong basta na lang nabibigo sa mga walang kwentang bagay, at ang mga mata niya ay laging nakatingin sa mas malaking sitwasyon. Pero ang ugali niya ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa kay-abangan ni Sheng. Hindi ba tayo muling magkakagulo? Sabi ng isang matandang boses at isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumitaw sa harap ng kataas-taasang si Randolph. Siya ang isa pang kataas-taasang tao. Kumunot ang noo ng mataas na si Randolph at bumantong hininga, Morris, hindi ba't pinangasiwaan natin ang Double Dragon Manor para sa kapakanan ng mga magsasaka sa kanlurang lupain, para maging patas ang paglilinang? Para ang mga maaaring maglinang ay makapaghahangad ng kaliwanagan ng walang pag-aalala. Ngunit sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga tao na nakatuon sa mga mapagkukunan, habang ang mga tunay na magsasaka ay lumiliit sa bawat araw. Nangyayari ito sa mga demonyong magsasaka at matuwid na magsasaka. Sila ay naging masyadong sakam at nakalimutan ang pangunahing prinsipyo ng paglilinang. Tulad natin. Para maging patas ang mga lupain sa kanluran, pinalayas namin ang aming minamahal na estudyante. Kung iisipin ngayon, ang pangarap niya at ng babaeng iyon na lumikha ng isang malayang mundo, hindi ba't iyon ang kanyang landas? Sa paglipas ng mga panahon, lumitaw ang pambihirang pagkakataon ng isang taong may malinaw na hangarin, at nagkataong ito ay ang aming disipulo. Ngunit bakit namin kinailangang pigilan ang kanyang mithiin? Siguro hindi na tayo ang mga magsasakang gumawa nito. Ngayon, kontrolado na natin ang mga lupain sa kanluran bilang ang mataas na dobleng dragon. Bumantong hininga ang mataas na Morris, nagbago na tayo kasabay ng pagbabago ng mga lupain sa kanluran. Tumango ang Marengel na si Randolph, ang hindi pagtupad sa ating mithiin ay nangangahulugan ng pagtaliko sa paghahangad ng Dao. Tayo ay mga monarko lamang sa sekular na mundo. Hahaha, hindi nakakapagtaka na nalampasan tayo ng napakabilis ni Sheng. Halos hindi tayo kumikilos ng matagal, dahil mas napalayo tayo sa tunay na landas. Ngayong nakakilala na tayo ng isa pang taong tulad niya, gagawin ba natin ulit ang parehong bagay? Nanatiling tahimik si Morris. Bilang pinakamataas na kapangyarihan ng mga lupain sa kanluran, sila ay nakatali sa mga interes nito. Ang kanilang tungkulin ay protektahan ang katatagan ng mga lupain sa kanluran. Kahit sino pa ang magbanta rito, aalisin nila ito kahit na mapatunayang mali sila ng buong kanlurang lupain. Dahil lang sila ang pinakamalakas na exalted double dragons ng kanlurang lupain. Sumulyap si Randolph kay Morris, kung babalik si Sheng, gusto kong ibigay sa kanya ang espada. Hayaan niyang sundin ang kanyang mga mithiin. Nag-isip sandali si Morris sa katumango. 645. Pagkalipas ng 3 araw, nang mawala ang pagkabigla mula sa suntok ni Ethan at sa pamumuno ng Exalted Double Dragon, nagpatuloy ang yugto ng 3 sekta sa ibaba. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa pagitan na lamang ito ng 2 sekta. Gayunpaman, ang mga delegado mula sa bawat bansa ay mukhang mas tuwang-tuwa kaysa dati. Binigyan sila ni Ethan at Demon Scheming Sect ng isang magandang sorpresa, at ang balita ay kumalat na parang apoy sa iba pang mga sekta. Hanggang sa puntong narito na ang bawat sekta nang magsimula muli ang labanan, sa walang kapantay na engranding okusyong ito. Tingnan mo, nandito na ang Demon Soul Sect. Dumating si Yunfeng kasama ang 12 ibang mga tao, umupo sa kanilang mga upuan ng may pagmamalaki sa sarili. Kasama pa nila ang kanilang mga nakatatanda. Hindi siya sumama ng mag-isa sa kanyang mga kapatid sa pagkakataong ito, dahil ang kapangyarihan ni Ethan ay may kinalaman sa kanyang buong sekta, habang ipinapakita rin sa kanyang mga nakababata kung ano ang kanilang haharapin sa hinaharap.
Kakaupo lang nila nang may isa pang sigaw na narinig. Sakto namang lumapit sa kanila ang bagong grupo, nangunguna ang isang lalaking may malapad na ngiti. Iyan ang pinakamalakas na sekta sa gitnang tatlong pangkat, ang Sword God Sect. Wen Tao. Naningkit ang mga mata ni Yunfeng at itinoon ang tingin sa pinuno. Ang mabait at eleganteng batang Panginoon, na tila hindi nawawala ang ngiti, ay tumingin ng may matatalim na mga mata, ang tanging katangian ng kanyang mukha ang nagbago. Ngunit ang mga matang iyon ay nagdulot ng takot sa sinumang sumalubong sa kanila. Sumigaw ang pangalawang batang Panginoon na si Han, magiliw na espada Wen Tao. Nasa ika-4 na antas ng ethereal stage siya. Hindi pa nga siya natatalo ng mga henyo ng nakatataas na tatlong sekta. Isa pa siyang henyo, ang kalaban sa ating henerasyon. Napabuntong hininga si Yunfeng. Sa madaling salita, kung wala si Ethan sa eksena, si Wen Tao ang pagtutuunan nila ng pansin, ang pinakamahusay na talento sa gitnang tatlong sekta. Umakto siyang parang wala lang ang puot ni Yunfeng, habang tumatawa habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay. Young Master Han, matagal-tagal na rin, at nakikita kong nakarating ka na sa ikalawang patong ng ethereal stage. Binabati kita, hahaha. Pinagtatawanan mo ba ako, yun lang. Ikaw na may 2 patong na puri sa akin. Galit na galit si Yunfeng. Tinabig siya ni Wen Tao, nako, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nagiging tapat lang ako. Nabalitaan kong nandito ka noong naglaban ang tatlong mababang sekta 3 araw na ang nakalipas. Ganun ba talaga kagaling ang batang iyon na naghikayat sa Exalted na pumunta para dito? Magiging banta ba siya sa atin? Panoorin mo, at makikita mo. Tumanggi si Yunfeng na sumagot sa kanya. Kinamot ni Wen Tao ang ilong niya at malungkot na tiningnan ito, nagtatanong lang naman ako, hindi mo kailangang maging masyadong mapang-asar. Parang wala na akong ibang paraan para malaman. Hinailan ni Wen Tao ang isang istriktong binata palapit, kapatid na lalaki, sabihin mo sa kanila ang tungkol sa relasyon mo sa lalaking iyon. Ako si Exi Tianxiang, mula sa Titans. Minsan na akong nakipaglaban kasama si Kain Stony. Ang kanyang mukha ay kasing seryoso ng dati, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Magtatampo sana si Ethan kung alam niya. Anong ginagawa mo rito kung dapat mo namang tulungan ang Larsen? Alliance sa Titans. Tumawa si Wen Tao, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na parang, nakikita mo ba iyon? Mas marami akong impormasyon kaysa sa iyo. Paano kung magpalit tayo? Isang pangiinis ang tugon ni Yunfeng. Tingnan mo, nandito na ang Heaven Trailing Sect. Sigaw ng isa pa. Hindi ba't ang Heaven Trailing Sect ang pinuno ng 3 Guardian Sect ng Titans? Dapat ay tinatanong natin silang impormasyon tungkol sa Demon Scheming Sect. Lumhinga-linga si Wen Tao, kinawayan si Yunfeng paalis habang papunta sa Heaven Trailing Sect, patawarin mo ako, aalis na kami ngayon. Mag-uusap tayo mamaya, hahaha. Lumubog ang mukha ni Yunfeng. Natigilan ng pangalawang batang Panginoon na si Han, si Wen Tao ba talaga ang pinakamahusay na henyo mula sa gitnang 3 sekta? Hindi siya kamukha, isa lamang siyang karaniwang scholar. Wala kang alam. Single ni Yunfeng, si Wen Tao ay tinatawag na gentle sword dahil isa siyang lobo na nakadamit tupa, isa na gumagamit ng mabigat na kamay na may mahinang haplos. Hindi mo siya nilabanan, kaya hindi mo alam ang estilo niya, ang kanyang matalinong pag-arte na nagtatago ng isang mabangis na halimaw. Pinagsasama niya ang 2 estilo ng espada sa isa, kaya naman tinawag siyang gentle sword, dahil sa pagiging banayad sa labas habang itinatago ang isang espada sa likod. Ang pinakamasama ay ang malaman na napatay ka sa pinakamahinang paraan. Nakasisilaw at maganda ang nagtatago sa lakas ng kanyang mga suntok. Nanginginig sa loob, napabuntong hininga ang pangalawang batang Panginoon na si Han. Lumayas ka. Ngumiti ang grupo ni Yunfeng, nandito rin ang 3 nakatataas na sekta. Ang lakas ng bata ay nakaapekto sa bawat sekta. Nandito silang lahat para makita siya. Siguradong lahat sila ay nakakaramdam ng panganib, hahaha. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, pinaupo ni Moyan ang mga disipulo ng Hellion Flame. Maging si Elder Emrys ay naroon. Nagtakbuhan ang mga tao palayo, ayaw nilang paikliin ang kanilang buhay. Maricel, nakita mo na siya, di ba? Ganoon ba siya kalakas? Bakit naman ang daming tao rito? Paano siya maihahambing kay Kuya Yan?
Ang mga disipulo ni Helion Flame ay nagtatanong sa kaisa-isang nakakita kay Ethan na kumikilos. Ngunit nang dumating ang tanong na ito, natigilan siya, at tumingin kay Moyan para sa sagot. Sabi ni Moyan, at iyon lang. Hahaha, Moyan, ang tagal na, di ba? Kumusta ka na? Isang masiglang boses ang dumating para iligtas siya sa pagsagot. Ultimate Clarity Sec, Xander. Naningkit ang mga mata ni Moyan, lumingon sa grupong paparating, kasama ang isang binata na nakaasol na nangunguna sa kanila. Dahan daw ang ikinuyong ni Moyan ang kanyang mga kamay at saka nangutya, kaya pala ang pinakamagaling na talento sa kanlurang lupain ay nakakaalam ng takot. Natatakot ka ba na nakawin ng bata ang iyong mahalagang titulo? Hahaha, hindi naman. Ang Ultimate Clarity Sect ay nakatuon sa Kailan Awan. Ang pagiging malaya at elegante, upang hindi tayo maapektuhan ng katanyagan at kayamanan. Walang kahulugan sa akin ang titulo. Maaari mo itong kunin kung gusto mo. Gagawin ko yan kapag natalo kita. Parang kinutya mo na ako kapag sinabi mo yan ngayon. Matalim na sabi ni Moyan. Bumantong hininga si Xander, hindi ko naman talaga intensyon yan. Ang kasikatan ngayon ay maaaring maging kasikatan ng iba bukas. Bakit pa nga ba mag-aalala? Bukod pa rito, ang bago ay palaging pumapalit sa luma. Sa mundong ito, hindi maaaring panatilihin ng isang tao ang kanyang posisyon magpakailanman. Sumulyap si Xander sa binatang nakaabo sa tabi niya. Pinaikit ni Moyan ang mga mata sa binata, pagkatapos ay naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, nakakaramdam ng panganib sa di malamang dahilan. Ano ba to? Sino ba siya? Bakit ako natatakot? Sinalubong ng binata ang gulat ng mga mata ni Moyan at ngumiti, sabay hawak sa kanyang mga kamay, ako si Lazaro, ang tanging karibal ni Ethan. Wala nang iba pang karapat-dapat. Nanginginig si Moyan, nakatitig sa binata ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa sobrang pagkagulat ay hindi na siya makasagot. Parang isang halimaw na sasalubungin ang hari ng mga halimaw at agad na yuyuko. Ito ay isang pakiramdam na kahit si Ethan ay hindi niya naramdaman. Parang manhid at basang-basa ang kanyang anit, at parang kinakabog ang kanyang puso. Ang di matinag na takot na dulot nito ay lalong nagpagulat sa kanya kung sino ang lalaking ito. Ang hustisya ng mundo ay maaari lamang magmula sa amin, sekta ng matuwid. Isang sigaw ang nagbalita ng pagdating ng 12 disipulong nakasuot ng dilaw, na nagmamarcha sa lugar na parang sila ang may-ari. Ang pinuno ay isang kahanga-hanga at karismatikong lalaki, matangkad at matipuno. Kapag ang isang demonyo ay bumangon, ang aking katarungan ang mananaig dito. Ako, si Dezo, ang magtatagumpay. Kumunat ang noo ni Xander habang pinapanood silang maglakad ng may pagyayabang at bumantong hininga. Ito na ang estilo ng Universal Righteous Sect, masigasig sa kanilang pagkapanatiko. Kusang loob nilang alisin ang mga demonyo sa mundong ito. Ngayong alam na nilang nagmamataas na ang Demon Scheming Sect, pumunta sila para lipulin sila. Purihin ang mga demonyo. Ang huli sa tatlong nakatataas na sekta ay palaging natatalo laban sa aking Helion Flame. Pero nangangahas rin silang mang-aral tungkol sa pagpuri sa mga demonyo. Nanunuya si Moyan, ang alam lang ng Universal Righteous Sect ay kung paano magsalita. Dezo. Sino ba ang makakalaban niya? Tumawa si Xander at tumango, dahil sa makitid niyang landas, wala siyang mahahawakan dito. Hindi pa kasama rito, si Exalted Randolph ay isa ring demonic cultivator, hahaha. Swoosh! Lumitaw sa entablado ang hukom na matanda, hinihiling ang katahimikan. Hindi siya yumuko kaninuman at sinabing, maaari po kayong maupo, kataas-taasan. Whoosh! Lumitaw ang Exalted Double Dragon sa kanilang pinakamataas na upuan at sabay-sabay na yumuko ang mga tao. Kumaway si Morris Benson, hindi na kailangan ng paggalang, mga tao. Nandito ba ang mga kalahok na sekta? Mga disipulo ng Mystical Heaven Sect at Demon Scheming Sect, pumasok kayo. Tumango ang hukom at sumigaw. Pumasok ang mga disipulo ng dalawang sekta, habang ang mga tingin ng lahat ay nakatuon sa nangunguna sa pangkat ng Demon Scheming Sect. Ngunit hindi umakyat sa entablado si Ethan, pinili niyang pumunta sa pahingahan ng Demon Scheming Sect at humiga ng mahiga.
Nagsimula ang karamihan, pagkatapos ay itinaas ni Ethan ang isang daliri at sa isang iglap, lumitaw ang mga salita sa dingding, saksihan ang tuktok at ang tuktok ako. Pagtitipon ng mga matatanda ng tatlo. Ang alak ay walang katapusan, buong gabi tayong magsasaya. Kung mayroon lang sanang makakapantay sa akin. 646. Napakabastos. Ang mga disipulo ng lahat ng sekta ay naningkit galit, habang ang Universal Righteous Sect ay talagang nababaliw tungkol dito. Nagpaulan pa ng mga kalapastanganan si Dezo, sampa ang demonyong masama, saan ka nanggaling sa pagsasalita ng ganito? Dudurugin ka ng aking Universal Righteous Sect kung saan ka nakatayo, dinudurog ang bawat selula mo. Ang ibang mga sekta, na sa isang magandang araw ay magiging suwail dahil sa walang humpay at hindi makatwirang panatiko ng Universal Righteous Sect, ay sumang-ayon sa kanila sa puntong ito, nang may lubos na pagtataas ng kanilang mga hinlalaki. Napaka-overwhelm ng punk na yan. Kailangan niya ng kaunting sentido konti, di ba? Natatawang sabi ni Xander, hindi pa siya lalaban, ang nakasulat sa mga mapang uyam na salita. Gusto niyang kalabanan siya ng lahat. Saksihan ang tuktok at ang rurok ako. Pagtitipon ng mga matatanda ng tatlo. Ang alak ay walang katapusan, buong gabi tayong magsasaya. Kung mayroon lang sana ni isang makakapantay sa akin. Handa na ako, naihanda ko na ang alak, kaya ibato mo sa akin ang mga nakakainis mong langgam kung kaya mo. Tatanggapin ko silang lahat. Isinali ni Lazaro ang mga linya, senior brother, iyon ang balak niya. Tumango si Xander, hahaha, sino ang makakapantay sa akin? Hindi aakyat sa entablado ang nakababatang kapatid maliban na lang kung may humahamon sa kanya. Pero hindi ka iinom ng alak kasama niya, sa halip, kailangan mong tiisin ang lahat ng ibibigay niya sa iyo. Nako, ngayon, lahat ng eksperto sa sekta ay nangangahas na ilagay siya sa lugar niya. Tulad ng sinabi niya, sumabog ang uhaw sa dugo ni Wen Tao at ng iba pa. Napansin din ito ni Moyan, ngunit hinamak niya ito, dahil nakalaban na niya si Ethan, sino sa kanila ang makakarating. Madali lang siyang may akyat sa entablado, pero ang labanan siya. Xander, kahit ikaw ay mahihirapan. Tinitigan siya ni Xander ng malalim, habang ang kanyang puso ay tila naninigas. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong sinabi ng mayabang na lalaking ito ang mga ganoong salita. Pagkatapos ay ngumiti siya, hindi naman mahalaga iyon. Ang mahalaga ay mayroon tayong makakalaban sa kanya. Tinapik ni Xander si Lazaro ng may malabong ngiti. Hindi alintana iyon ni Lazaro, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ethan. Nanginig si Ethan at tumingin sa gitna ng karamihan, naghahanap. Siya. Sa wakas ay nagtama ang mga mata ng dalawa. Ang pakiramdam na ito ng pakikipagtagpo sa isang matagal ng kaaway ay pumuno sa kanila ng kagalakan ng muling pagsasama, puot, at pagkauhaw sa labanan. Hihintayin kita sa entablado ng tatlong sekta. Sabi ni Lazaro. Nanginig ang noo ni Ethan at tumango. Nanginig si Moyan, napansin ang kanilang mga titig na nakatitig. Nangyayari lamang ito sa mga taong may parehong kapangyarihan. Pinatunayan lamang nito na ang lalaking ito ay kasing lakas ni Ethan, kung hindi man mas malakas. Bumigat ang puso ni Moyan habang bumubuntong hininga siya. Mga sumpa, isa na namang kasuklam-suklam na bagay ang lumitaw. Tumawa ng malakas ang Exalted Double Dragon sa loob-loob nila. Mas katawa-tawa pa ang batang ito kaysa kay Sheng ng 1 milya. Sinabi ko sa kanya na hindi pa siya pwedeng umakyat sa entablado at inihanda ng batang yun ang entablado para gawin ito ng iba para sa kanya, at lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng pangungutya sa 8 iba pang sekta. Ang gayong walang takot na katapangan ang nagpahanga sa kanya. Tanging ang taong may tunay na mithiin ang makakamit ang katotohanan. Morris, pwede na ba siya sa Double Dragon Manor ngayon? Hahaha, higit pa sa maganda. Kumuha ng roster ang mataas na si Morris at isinulat ang pangalang Ethan sa pinakadulong linya. At kaya, naitakda na ang unang kandidato para sa mga disipulo ng Double Dragon Manor. Simulan na ang pagguhit. Ibinalik ng hukom ang mga kahon na may mga numero, hindi alam ang kasunduan ng mga elevator kay Ethan, Demon Scheming Sect, siyam na mandirigma lang ba ang meron kayo? Ano ang saysay ng pakikipaglaban sa kanila? Pangungutya ni Findiang. Nagngalit ang mga ngipin ng Mystical Heaven Sect sa puot. Hinahabol nila tayo.
Ang walang kamalay-malay na si Findyang at ang mga utak ng kanyang mga disipulo ay nababaliw na. Mula nang bumalik si Ethan kasama ang mga babae, napagdesisyonan niyang hindi siya aakyat doon maliban na lang kung ang humahamon ay sulit sa kanyang oras. Natigilan ng tatlong kagalang-galang. Hindi nila pinilit ang issue, dahil kahit wala si Ethan, may sapat na lakas ang kanilang koponan para malampasan ang karamihan sa mga laban. Sino ba naman ang sapat na malakas para labanan siya? Ibig sabihin niya na isa sa mga laban ninyo ay mawawalan ng bisa at mababawasan ng 2 puntos sa evaluation. Paalala ng hurado, kung hindi isasantabi ang insidente ng Beast Taming Sect, ang laban ng Mystical Heaven Sect ay automatikong mananalo. Dahil dyan, magiging katumbas ng sa iyo ang kanilang score sa 20 puntos. Ayos lang. Parang isang tunay na higanti, walang pakialam si Findyang at tumawa, hayaan mo na lang sila sa kakaunting puntos na yan, babawiin lang natin sila ng may interes. Mapapanalunan natin ang natitirang 18 puntos at iyon na. Hindi gaanong mahalaga ang 18 laban sa 2 puntos sa katagalan. Sabik na sabik ng suntukin ng koponan ng Mystical Heaven Sect si Findyang sa lupa. Bagamat ang tanging nagawa lang nila ay ang bamaantong hininga. May kapangyarihan silang suportahan ito. Si Elder Yun lang ang pumikit ng may namumuong mapanlinlang na plano sa kanyang mga mata. Umiling ang hukom, dahil napakahusay mo, gumuhit ka muna. Mabilis na nakuha ng mga disipulo ng bawat sekta ang kani-kanilang kalaban. Ngunit nang tingnan ang mga nasa hanay, sumigaw si Elder Yun, mabuti, baka may pagkakataon pa tayo. Clara, magmumungkahi ako ng 4-on-4 fight sa judge, para magamit mo ang pormasayo na pinakapamilyar mo. Kailangan mong bigyang pansin si Woody, hindi mahalaga ang iba pang tatlo. Hinigpitin ni Clara ang hawak sa espada at tumango. Nakakunot ang noo ni Findyang, Tiago, Gary, Grace, makakalaban ninyo ang pinakamalakas nilang mandirigma. Hindi tiyak ang tsansa ng tagumpay. At nariyan din si Jade Sword Fairy Rowan, ang pinuno ng 4 na espada ng Mystical Heaven Sect, sa ika-9 na layer ng Radiant Stage. Gary, kaya mo ba? Walang problema, handa na kami. Medyo napipilitin ang tunog ni Gary pero hindi naman siya outrage. Umiling si Findyang at ngumisi, at sa tingin mo ba ay hindi? Ang Deeper Sword ni Rowan ay isang espiritual na sandata para sa ika-7 baitang. Sa huli, ang lakas din ang magmumula. Nako! Tumigil si Gary. Ngumiti si Ethan, ayos lang dahil 6 na lang ang mayroon tayo sa ethereal stage. 6 na panalo na lang ang kailangan natin at hindi mahalaga kung matatalo kayong 3. Oo, Master. Nagliwanag sina Gary at Grace, nakaka-relax. Umikot ang mga mata ni Findyang, nako, mas malaki ang tsansa natin kung may isang kilalang tao na makakarating doon, di ba? Ano ang dapat kong gawin pagkatapos akong pagbantaan? Umikot ang mga mata ni Ethan. Hindi niya pwedeng basta na lang sabihin ang totoo, kung hindi ay lilipulin silang lahat ng Exalted Double Dragons. Mangangahulugan iyon ng paglabag sa kanilang mga patakaran at, bagamat hindi mahalaga, naapektuhan nito ang kanilang pangalan. Ang reputasyon ng pinakamalakas na lupain sa kanluran ay mas mahalaga kaysa sa libu-libong buhay. Nanatiling tahimik si Ethan, ginampanan ang papel ng arrogant at sinenyasan silang umalis. Huwag kang magpigil, durugin mo ang mga walang utang na loob na ito. Sigaw ni Findyang. Sumulong ang pangkat ng Demon Scheming Sect na may malamig na ngiti, puno ng balak na pumatay. Nakaramdam ng lamig sa kanilang likuran ang panig ng Mystical Heaven Sect. Boom! Isang beses na sumuntok si Chanlong at pinalabas sa mundong ito ang isang disipulo ng Mystical Heaven Sect. Sumigaw ang hukom, ang unang laban ay mapupunta sa Demon Scheming Sect. Nalungkot ang kopo ng Mystical Heaven Sect. Pakiramdam nila ay gusto na nilang mamatay ang Demon Scheming Sect. Siguro galit sila dahil itinapon nila ang mga iyon kanina. Young Master Chi, anong ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa iyong putulin mo ito ng ganito kaikli? Dapat mo silang pahirapan, gilangin ang kanilang mga katawan hanggang sa maisip nilang tawirin tayo. Galit na sabi ni Findyang nang bumaba si Chanlong sa entablado. Nagkibit balikat si Chanlong, pasensya na, hindi ako isang taong may kakaibang libangan. Nako, at tinatawag mo ang sarili mong isang demonyong tagapagtatanim. Nasaan ang iyong hilig, ang iyong sigasig? Bamaantong hininga si Findyang.
Wala ako. Lumapit si Lianbay, tinapik ang balikat nito at naglakad paakyat sa entablado. Pinanatili niya itong maikli at casual sa pagkitol ng buhay ng iba at pagbabalik sa dati. Dati akong ganyan, pero ngayon hindi na, pasensya na. Mas naging mahinahon si Hardy sa ikatlong laban, hindi na niya nailabas ang kanyang kabangisan kahit saan. Dahil dito, mas naging kalmado na ang kanyang puso. Hindi man lang niya pinatay ang kanyang target, pinalayas lang niya ito ng may matinding sugat. Pagbalik niya ay sinalubong siya ng nagtatakang mukha ni Findyang. Nagkibit balikat siya, ayoko sanang gawin iyon. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman yan sa pagpatay? Natigilan si Findyang. Ngumiti si Ethan. Hindi naman naligaw ang turo ni Elder Yuan. Ang tigre ay nangangaso gamit ang lahat ng lakas nito kapag nagugutom. Kaya bakit gagawa ng lahat kung hindi naman ito hinihingi ng sitwasyon? Ika-4 na laban, si Clara ng Mystical Heaven Sect laban kay Woody ng Demon Scheming Sect. Anunsyo ng hurado. Tumayo agad si Elder Yun, Elder, humihiling ang Mystical Heaven Sect ng 4-on-4 battle. 4. Nagsimula si Findyang, ibig sabihin ba niyan ay mayroon siyang pormasayon para sa 4 na tao na magagamit? 647. Kapag pinag-uusapan ang kapangyarihan ng isang sekta, pinahahalagahan at ipinagkakalob ang mga eksperto, ngunit ang isang pormasayon, isang kombinasyon ng mga puwersang nagreresulta sa kapangyarihang higit sa kabuuan nito, ang mas hinahanap. Kaya naman ang Double Dragon Gathering ay may exception, ang pormasayon ang inuuna, upang maobserbahan ang mga kalamangan at kahinaan nito. May pormasayon din ang Double Dragon Gathering, sina 4 Scheming Demons at Impermanence 5 ay pawang nagsasanay ng ganitong uri ng sining. Sayang at hindi sila nakapasok sa Double Dragon Gathering. At ito ang tanging pagkakataon ng Mystical Heaven Sect para sa isang pagbabalik, isang pormasayon. Ipahayag mo na ang iyong pormasayon. Humarap ang hukom kay Elder Yun. Yumuko si Elder Yun at ipinakita ang isang Jade Sweep. Ito ang 4-element cycle array na nilikha ng sect leader kasama ang daan-daang elder at kagalang-galang na mga elder. Ginagamit nito ang kapangyarihan ng mundo, kumukuha ng mga elemento upang bumuo ng isang walang kamali-mali na domain sa lahat ng direksyon. Nangangailangan ito ng 4 na dalaga na may espesyal at magkakaibang konstitusyon upang maisigawa ito, upang magamit ang primal chaos, at pagsamahin ang yin at yang. Kapag naghawak kamay sila, walang makakapidyaw sa kanila. Hinihintay ko ang iyong mga utos, kataas-taasan. Nawala ang hukom at muling lumitaw sa itaas ng mga mesa, iniharap ang Jade Sleep na may kasamang pana. Sinuri muna ito ng kataas-taasang Randolph at saka ibinigay kay kataas-taasang Morris ng nakangiti, nakakapagtaka naman, sulit itong tingnan. Kung sapat ang lakas ng pormasayon, ito ay magiging kapalaran ng mga kanluraning lupain. Tumango ang maringal na si Morris. Bumalik ang hukom sa arena at ikinumpas ang kanyang kamay, ihahanda ng Mystical Heaven Sect ang pormasayon. Iharap na ng Demon Scheming Sect ang inyong mga mandirigma. Umakyat sa entablado si Clara kasama si Permafrost. Isinama ni Rowan si Dana at isang babaeng nakaasol, lahat ay may hawak na mga espada na kumikinang sa ibang liwanag. Nanginginig ang mga mata ni Findyang, nagngalit ang mga ngipin, at lumingon kina Tiago, Gary, at Grace. Napakalaking pagkakamali. Hindi ko akalain na magkakaroon sila ng pormasayon. Ang Double Dragon Gathering ang pinakamadaling kapitan ng mga pormasyong maaaring magpalakas ng kapangyarihan ng isang tao. Hanggat may naiisip ang isang sekta, papayagan ito ng mataas. Habang ang pagbunot ng mga numero ang siyang nagtatakda ng mga kalaban ng pormasayon, sumusulong sila para subukan ito. Parang labanan ito ng 4 laban sa 4. Pero hindi tulad ng isang magulo at 4 na miyembro ng koponan, ang isang pormasayon ay dudurog sa kalaban. Lalo na't si Woody lang ang nag-iisang mandirigma sa ethereal stage, habang ang iba ay nasa radiant stage. Kahit ang isang labanan lang ay walang kasiguraduhan kung magtatagumpay, lalo na ngayon. Kung mananalo kabilang panig dito, makakakuha sila ng 8 puntos, kaya katabilang nila ang laro at tabla ang score. Oh, yun? Matagal mo na ba itong plano? Dinilaan ni Findyang ang ilong niya at dumura, Woody, ikaw na ang bahala. Huwag kang magpakita ng awa. Huwag kang mag-alala, wala sa bokabularyo ko ang pagiging relax, hay.
Kumislap ang mga mata ni Woody ng isang nakakatakot na berde, dinala ang tatlo pang kasamahan sa Radiant Stage sa entablado. Hawak ang kanyang mga kamay, lumabas si Rowan, kasalanan namin ito noong nakaraang beses at naiintindihan ko ang iyong hinanakit. Ngunit pinatay mo ang dalawa sa aming kapwa-disipulo. Ngayon ay nagmamakaawa ka na naman, mga walang utang na loob. Medyo huli na para dyan. Pinutol siya ni Woody nang walang pag-aalinlangan. Magpapatuloy na sana si Rowan nang sabihin ni Clara, Senior Sister Rowan, ayos lang. Sa anumang kaso, hindi maiiwasan ang labanan sa Double Dragon Gathering kahit ano pa ang sama ng loob. Hahaha, hindi ka naman talaga matandang kaibigan ni Stuart Kindstone nang walang dahilan. Kaya naiintindihan mo naman. Pero pwede ba akong maging mahinahon sa'yo? Pang-uuyam ni Woody. Pinagmasdan si Ethan mula sa malayo, gamit ang kanyang matigas at tahimik na ekspresyon, humajejek si Clara, natatakot ka ba sa kanya? Ayos lang, napagdesisyonan na natin na may kanya-kanyang buhay tayo at mamumuhay ng walang pagsisisi. Sumilip si Woody kay Ethan at humupa ang pagkailang nang makita ang walang pakialam nitong ugali. Mukhang wala siyang pakialam sa babaeng ito. Bagay na bagay sa akin yan. Natatawang sabi ni Woody, sana hindi mo ako sisihin sa pananakit ko sa mas mababang kasarian. Sumabog ang aura ni Woody kasabay ng lakas ng third layer ethereal stage habang isang mapusyaw na berdeng miasma ang sumugod sa mga babae. Soul attack niya yan. Magpwesto ka. Sigaw ni Rowan, pagkatapos ay nagtipon-tipon sina Clara at ang iba pa, hawak ang kanilang mga talim na nakaturo pababa habang ang kanilang mga gilid ay kumikislap sa isang kakaibang liwanag. Kasabay ng isang humuhuni, isang harang ang nabuo sa lugar. Ang walang humpay na puwersa ay humampas sa harang, ngunit para itong simoy ng hangin na humahagod sa isang tahimik na lawa, na nagiging sanhi lamang ng pag-alon nito. Napanganga si Woody, hindi inaasahan na ang isang simpleng pormasayon ay makakatanggap ng isang soul attack. Namangha rin ang mga tao. Alam na ng lahat na walang kwenta ang isang Radiant Stage Expert para sa isang Ethereal Stage Expert, pero medyo kakaiba ang lumaban pa rin. Humanga ang mga Exalted Double Dragons. May halaga ang kombinasyong sining na ito. Sa gitna ng lahat ng pagkabigla na naramdaman ng mga tao, hindi nila napansin ang pag-igting ng mukha ni Kindstone nang bigla na lamang umatake ang soul attack ni Woody. Yumuko siya at isang gininto ang halo ang sumilay sa kanyang kanang mata, handang tumulong. Nang makita niya silang maayos at si Clara ay may parehong katahimikan, kumalma siya. Kahit ano pa ang sabihin niya sa Double Dragon Manor, na pinutol na nila ni Clara ang lahat ng ugnayan, hindi kayang tiisin ng puso niya na makita itong nagdurusa. Ang dissonance ang naglagay sa kanyang isip sa isang seryosong labanan, ang suni ng kanyang nag-iisang landas, Naku Woody, sumubok siyang pumatay. Napunta ang tingin ni Ethan kay Woody, at matalim siyang tinitigan. Palitan ng pormasayon ng sword cycle. Naghiwa-hiwalay ang apat na batang babae, ngayon ay nakatayo sa apat na posisyon at ang kanilang mga espada ay kumikinang. Kakaibang enerhiya ang lumabas mula sa kanilang paligid na nagdugtong sa kanila. Si Clara ang unang sumalakay, hinabol si Woody, 10 metro ang layo. Ang lamig ng kanyang permafrost ay lalong lumalakas sa bawat hakbang. Nanigas ang puso ni Woody, nakakaramdam ng lumalaking panganib, at labis na nabigla. Banta ba sa akin silang apat na magkasama? Hindi pwede. Nasa ethereal stage siya, ang totoo, kaya pa rin ng mga babae ang soul attack sa radiant stage kahit may formation pa, kapuri-puri na iyon. Pero bantayin siya. Hindi maaaring nagsisinungaling ang kanyang likas na ugali, habang lalong pinagpapawisan ang kanyang noo kasabay ng pagtaas ng panganib. Ang lalim ng ranggong martial art, Blight. Hinampis ni Woody ang apat na babae gamit ang kanyang palad, at nagpakawala ng isang makapal at berdeng ulap na parang buhawi habang papunta ito sa kanila. Taglay din nito ang kanyang soul power. Kung tatama ito, tiyak na mamamatay ang mga babae. Muling nabalot ng tensyon si Ethan, ngunit ang nagyayelong mga mata ni Clara ay nagpanumbalik ng kanyang kapayapaan ng isip. Hindi gagana sa kanila ang ataking ito. Sigaw ni Clara at itinutok ng ibang mga batang babae ang kanilang mga espada sa kanya. 3 sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang katawan at ang kinang ng kanyang permafrost ay lumaki ng maraming beses. Nagsasama-sama ang mga elemento, moon-cutting cold edge. Swoosh!
Inilabas ng hiwa ni Clara ang lahat ng napakalamig nitong kapangyarihan patungo sa berdeng buhawi. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, nahati ang berdeng buhawi, at nagpatuloy ang napakalamig na alon para kay Woody. Natigilan si Woody na baka atakihin siya ng 4 na babae. Masyado siyang nahuhumaling sa sandaling iyon, kaya ang tanging nagawa niya ay pigilan ang pagtama ng espada. Boom! Lumilipad si Woody, may dugong nakasunod sa likuran niya at ang mga kamay niya ngayon ay may patong na yelo. Nang biglang sumiklab ang napakalamig na suntok, na ikinasira ng 3 niyang kasamahan. Wala na silang pagkakataon nang tumilapon sila palabas ng entablado at palabas ng laban. Napahawak si Findyang sa kanyang ulo sa kawalan ng magawa. Alam nilang walang silbi ang 3, pero may limitasyon kung gaano iyon kalaki. Ayos lang kahit na maging mga nakikinig lang sila sa away ni Woody at ng mga babae, pero matatalo sila ng aftershock. Nakakahiya naman yun. Pinatunayan lamang nito na ang Porma Sion ay nakamamatay, na nagtutugma sa pagitan ng Radiant Stage at ng Ethereal Stage. Tinapik ni Findyang ang balikat ni Ethan, mas maganda sana kung nandoon ka. Salamat sa Diyos, hindi ako ganoon. Sumulyap si Ethan kay Clara at humajejek. Napansin ito ni Findyang at nalungkot siya. Malakas niyang idiniin ang balikat niya habang nagmumura, nahuhumaling kang bata, ngayon naiintindihan ko na mas mabuti pang hindi ka nalang umakyat doon, kung hindi ay naihagis mo na ang posporo ngayon. Nasaksihan ng mga manunood ang kahangahangang palabas na ito na may nakaawang na bibig. Tumango rin ang Exalted Double Dragon, na may pagka-interes. Muling lumabas ang listahan ng mga kandidato para sa Double Dragon Manor. Si Woody lang ang bumangon mula sa sahig na may galit na tingin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.